What's up mga ropa? Magandang gabi. Pauwi na tayo. And sana hindi ma-traffic. Ayun mga ropa, of course, syempre bago tayo umuwi, meron tayong babasahin sa inyo or papapanood. Okay? So, tignan nyo to, tinag sa atin ng mga ropa natin. Basahin ko sa inyo, pero syempre lalagay din natin sa screen. So, sabi dito, those girls who post thirst trap, whether it's sexy, cute, or confident pictures, aren't doing to seek attention. They're posting because they feel good about themselves. Wow! It takes a lot of courage to embrace their body, face, and everything about themselves. Okay? So, if you think they're posting for attention or to seem flirtatious, it's actually who you might be insecure or misunderstanding the situation. Ang ina, binasa ko yung mga comment, mga ropa. Of course, tuwan-tuwa yung mga babae. Kasi medyo may pagka-white knight itong mga ganito na pose eh. Kasi ang sinasamba mo dito yung babae. O, tama, meron pa nakalagay dito, louder, ganyan-ganyan. Ano pa? You got it, bro. Wow. I stopped posting every day in my main account because my ex said I'm seeking attention. Tama lang naman, di ba? And marami pa dito iba. Anyway, mga ropa, anong point natin dito? Kasi, unang-una, hindi mo pwedeng i-argue to eh. You know why? Kasi ang dating, so ibig sabihin, nagpo-post ka ng ganun whenever you feel good or they feel good about their body. Eh kung sabihin ko sa inyo ngayon na may mga babae na majority ng post nila sa social media nila, either Facebook, Instagram, TikTok, lahat yung puro pagpapasexy. So you mean to say na they only feel good whenever they show their fucking body? Can you please teach us sa mga nagsasabi ng mga ganito na ang lalaki ay insecure pag nakikita mo ang babae nagsisik ng validation whenever they post sexy photos or yung mga, alam mo yun, mga thirst trappers. Ano nga po kami, pakituruan nga po kami. Kasi ang tingin po namin, pag ikaw, babae ka, nag-post ka ng mga thirst trap or nag-show ka ng yung skin, ang tingin po namin dyan ay humihingi ka ng atensyon or pwedeng gusto mong kumuha ng atensyon para ma-validate na ikaw ay isang maganda or sexing babae. What? Eto mga ropa, lagi yung tatandaan, the more na mas maganda ang babae, the more na pwedeng mas insecure siya sa kanyang sarili. Gets? Kaya please, sa mga content creator na nagsasabi na insecure ang mga lalaki na pinagbabawalan yung girlfriend nila na mag-post ng sexy photos or yung mga revealing clothes or kahit na sabihin natin na or yung mga lalaki na nagsasabi na insecure yung mga lalaki na nag-iisip na ang babae nagsisik ng attention whenever they post sexy photos or revealing clothes. Okay? Paki-explain po anong rationale. Di ba? Paki-explain po sa amin, hindi lang po yung basta sasabihin mo kaming insecure. Hindi lang yung sasabihin mo na nami-misunderstood namin. Pucha, it's obvious naman. Kung ikaw lalaki at ganito ang pananaw mo, pucha, mag-isip-isip ka ropa. Isipin mong maigi. Hindi ko alam kung you're doing this for content or sa mga ibang content creator, maybe they're doing this for content or I don't know, man. But for me, this is you're trying to normalize it. Wait lang mga ropa, bayad lang tayo. Ako pa ba kayang nasa puso niya? Alam niyo sir yung papasok niya po kanina? Hindi ko alam eh. Mga bandang 1 or 12 or 1, ganyan. Oo. Apo, sige. Ano sir, 80 to 7. 80? Mahal naman. Saan tawad? Yun na, flat rate na yan. Ano sir, mga ano naman kayo pasok niyo? Bakit sira? Magdi-3? Block. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Okay mga ropa, tuloy tayo. So isang mabilis lang to. So yun nga, kagaya ng sinasabi ko, hindi ko alam, maybe this is only for the content, di ba? Para tinitignan niya lang kung ano yung magiging reactions ng mga ibang lalaki. Pero para sa akin mga ropa, hindi pwedeng ino-normalize yung ganito eh. Kasi very powerful na mga kababaihan ngayon. Ngayon kung hindi nyo ibabalik yung pagiging tradisyonal ng mga babae sa lipunan, mahihirapan tayong ilid sila. Di ba? Yung inormalize mo yung ganyang mga gawain at
masasabihan ka pang insecure or controlling. Pucha. Anong gusto nyo? Diba? Naghahanap kayo ng lalaki na dominante. Para sa mga babae to. Naghahanap kayo ng mga lalaking dominante, yung talaga ililid kayo. Tapos pag inililid kayo, sinasabihan nyo, controlling, insecure. Tapos may mga lalaki rin nagtatanggol sa kanila. Diba? So what's the point? Diba? What's the point of telling your girlfriend na wag magsuot ng revealing clothes or wag magpa-cute or mag-thirst trap sa sa social media, tapos meron kang kapwa mo lalaki na nagtatanggol sa mga ganung bagay. 'Di ba? Mahirap mahirap ipagtanggol. Kaya mga ropa, ito yung sinasabi ko sa inyo, wag kayong bumabaligtad, wag kayong doble kara. Puta. Ang hirap kasi sa mga kalalakihan. Pag sobrang ganda ng babae minsan, puta bumabaligtad nawawala yung balls Yung parang gustong ipedestal yung babae. Hindi talaga parang, gusto na talagang pedestalin, di ba? Binibigyan nyo na sila ng power. Okay, may power na sila, binibigyan nyo pa sila ng power. Di ba? So what's the point na nagpapalupit ka bilang lalaki sa buhay mo, tapos may magandang babae or may mga sexy babae na dumating sa buhay mo, puta tayin-tay ka na. Or hindi mo na alam kung anong desisyon gagawin mo. Kaya mga ropa, ito lang nakikita ko sa mga lalaking may pagka-same or, well, syempre, lahat naman ng lalaki dumaan sa ganyan. I mean, yung pagka-white knight or yung alam niyang mali ba't mo ito tolerate? Diba? Ikaw, sige nga yung kapatid mo, nagsusuot ng ganyan, how would you feel? How would you feel yung kapatid mo nagte-thirst trap? Tapos alam mo na karamihan ng lalaki ay mapagsamantala. Diba? Or sabihin na natin na may mga lalaking mapagsamantala. Diba? Kasi ang lalaki na-appreciate ang ganda Tayo yun di ba? Tayo ang consumer ng beauty nila So, kaya hindi mo pwedeng sabihin na they feel good kaya pinopost nila yon. That's bullshit, man. What? They feel good na, yung magiging outcome. That's the truth. You know what's the truth? They feel good na nakukuha nila yung validation sa mga kalalakihan and attention sa mga kalalakihan whenever they post something like revealing clothes or yung mga nagte-thirst trap. That's the outcome. That's why they fucking feel good. Hindi yung magpo-post pa lang sila, they already feel good. Okay? Kaya sila na-feel good, it's because merong nagla-like, merong nagko-comment, and at the same time, merong nagdi-DM. Okay? Yun yung nakaka-feel good, hindi yung pagpo-post. Di ba mga roba? Sa atin, for example, we want to be successful. So, nung naging successful tayo, wala naman silang pakialam sa process Yung mga tao na hindi pumapansin sa atin, yung mga babae na hindi tayo pinapansin or hindi man lang tayo binibigyan ng chance, wala silang pake. Di ba? Pero nung naging successful na tayo, dun lang sila may pake. Yes mo? Kaya ang sarap sa pakiramdam. Pero during the process, hindi masarap sa pakiramdam mga ropa. Hindi masarap sa pakiramdam na nasa process ka ng you want to be successful. Kasi nga wala pang naniniwala sa'yo or maybe wala talagang gustong maniwala sa'yo. Pero nung narurok mo yung tagumpay, doon na meron bumibilib sa'yo. Diba? Pinagtatawanan ka sa umpisa o hindi ka makakalusot, hindi ka tatago sa buhay ng maraming tao. Pero nung tumagos ka, yung mga taong naiinggit sa'yo, yung mga taong nambabash sa'yo, naging fan mo na. Diba? Nagigets nyo mga ropa? So same thing sa pagpo-post mga ropa. Nafe-feel nila yung validation or yung feeling good pag yung mga tao na-appreciate yung post niya. Diba? Pero, nakakalungkot naman ang isipin na nafe-feel good lang siya pag every time na nagpo-post siya ng revealing clothes. Or yung merong nagla-like doon sa, sa thirst trapping niya. Diba? Pag nag-post siya nung mga let's say nasa coffee shop, wala, konti yung likes. Pero nung nag-post siya na medyo kita yung cleavage, tapos nakatalikod, medyo matambok yung wet packs, puta, ang dami nagla-like, ang dami nagko-comment. So, sino ba talaga may diferensya? Kaming mga lalaki o yung mga babae? Kasi ganito, ladies kami nakaka-appreciate ng ganda nyo. Pero, eto lang gusto kong tandaan nyo. Kahit hindi kayo mag-post ng ganyan, alam nyo ba, ma-appreciate namin kayo Kasi unang-una, for example, ikaw, nagbebenta ka ng products. Kung panaibigay mo sa akin ng, let's say, 20% off or binibigyan mo ako lagi ng promo, for sure, yun na yung laging hahanapin ko. Diba? Pero let's say, kung bibigyan mo ako ng products na never mong ibababa yung price, kumbaga, yun talaga siya. O sige, punta lang tayo dun sa mamahaling mga brands or mga branded.
For example, Hermes, Chanel, Louis Vuitton. So, sino yung mga nagsisale dyan? So, alam mo na kagad, pwedeng yung LV, di ba? Ang sumunod dyan yata, kung di ako nagkakamali, Chanel, di ba? Hindi nagsisale yan. And even Hermes. Kaya doon mo makikita yung value niya. Nagigets nyo ba yung point ko? This is only my analogy, alright? Para mas magets nyo. Kung ikaw yung babae na pinapangalagaan mo yung sarili mo or ginagawa mo eksklusibo yung sarili mo para sa iisang lalaki lamang, puta, mas maraming maiinggit na lalaki pag may boyfriend ka na. Ikaw yung papangarapin ng karamihan. Believe me, ladies, kung poprotektahan nyo yung sarili nyo na hindi makita ng mga ibang kalalakihan yung skin nyo, putya, maniwala kayo. Doon nakikita ng lalaki yung value ng isang babae kung paano niya protektahan ang kanyang sarili. Hindi kung paano niya ipakita ang kanyang skin or yung kanyang guhit sa social media. Kasi ladies, alam nyo, kaya nagagawa nyo rin yan. Kasi pwedeng wala nagsasabi sa inyo eh. Diba? Pwedeng tinatanggap na lang eh. Maybe, yung tatay mo, hindi niya alam na nagpo-post ka ng ganyan. Or maybe, tinotolerate niya na lang para hindi kayo mag-away, para hindi ka magalit sa kanya. Or maybe, takot siya na pagsabihan ka. Kasi, baka takot siya sa nanay mo. Or pwedeng, wala kang tatay. Or pwedeng, wala kang kapatid. Diba? Or pwedeng yung kapatid mo, ganun din, walang paki sa'yo. Diba? Pero yung mga ganito, mga ropa, alam natin na hindi karapat-dapat itong ginagawa. Pero alam natin, mga ropa, yung mga ganitong thirst trapping, posting, revealing clothes, di ba? Hindi ito maganda sa ano eh. Hindi ito maganda sa babae hanggat maaari. May binabagayan eh. Pero I don't want to be hypocrite naman dito. Ulol, di mo ba na-appreciate yung mga magagandang babae? Na-appreciate ko! Na-appreciate ko, syempre. Pero ito nga lang gusto ko sabihin sa inyo, ladies. Kung kaya nyo na hindi mag-post nun at ipakita at itaas pa ang standard nyo pagdating sa sarili nyo, magagawa nyo. At yun dapat nang gustuhin nyo. Hindi yung nakikiuso kayo dahil maraming gumagawa, gagawin nyo na rin. Be fucking different. Kasi kung meron kayong dapat i-offer, yung i-offer nyo sa isang lalaki na magbibigay ng relationship sa inyo, is yung dapat hindi niya rin makikita sa ibang babae or yung madalang niyang makita sa ibang babae. Isa na to. Yung hindi ka nagpo-post, yung hanggat maaari wala kang ganong friends na lalaki, or yung hanggat maaari wala kang followers na mga lalaki. Alam nyo ladies, mga nagpa-follow na lalaki sa inyo, kadalasan, yan yung mga lalaki na may agenda. Kaya nga nasabi ko sa last live ko, di ba? Yung mga lalaki na gusto nyo talaga, na which is sinasabi nyo, dami yung options, di ba? Kasi nga marami nag-add sa inyo eh. Marami nagpa-follow, marami nagdi-DM. Yun yung mga iniisip nyo na options nyo, pero ang totoo hindi sila options. Dahil ang totoong options o yung lalaking gusto nyo, wala sa social media nyo or hindi kayo pina-follow or wala sa friend request nyo. Di ba? Kaya nga tinatago nyo minsan eh. Yung lalaking gusto nyo eh. Kasi ayaw nyo minsan na, alam mo yung mapurnada. Kumbaga pag nilagay mo sa social media, malalaman ng karamihan kung sino yung boyfriend nyo or kung sino yung naliligaw sa inyo. Di ba? Kaya nga ulitin ko ladies, paki-explain nga sa amin, is this really about good feelings? Kaya ka nagpo-post? Or kaya ka nagpo-post kasi may nakukuha kang good feelings? Diba? Kaya mali explanation ni nung nag-post na nagpo-post sila kasi they feel good about their body. No, it's not! Kahit maganda katawan mo, kung walang nakaka-appreciate, dapat na-appreciate mo, di ba? Eto mga ropa, di ba? Pag merong magandang nangyayari sa buhay mo, usually hindi mo naman sinishare, di ba? Because you feel good eh. Gusto mo solohin. Eto kakaiba. Because you feel good, gusto mo na i-share sa lahat? Hindi ganun. Walang ganun dapat. Kasi hanggang maaari, if you feel good or whenever you feel good, ayaw mo masira yung vibe. Kaya nga minsan, pag meron kang katabi na, let's say, you feel good, di ba? Kasi may nangyaring maganda sa buhay mo or sa moment na yon. Pag meron kang katabi na negative, tangina umaalis ka eh. Di ba? Eto, because you're feeling good about your body, popost mo. So, yung mga babae na majority ng post nila, yung katawan nila. So, ibig sabihin, they only feeling good pag nagpo-post sila ng katawan nila. Come on. Huwag natin i-justify. Alam natin na may mali. Di ba? So, ano gawin natin dito, mga ropa? Ulitin ko sa inyo, pag ganito ang girlfriend nyo at hindi sumusunod sa inyo, tigilan nyo na. Nagsasayang lang kayo ng oras. Or ilagay nyo na sa kung anong category. Di ba? Alam nyo yung category natin, di ba? Isang long-term relationship category at isang sex category lamang. Dalawa lang yan. Gets?
So yun mga ropa, sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please subscribe on our channel. Maraming salamat sa suporta nyo. I really appreciate it. At as of now, nasa 9,400 na tayo. Again, maraming salamat sa inyo. At sa walang sawa niyong panonood ng ating mga content. At sa mga nagdi-DM sa atin na nakakatulong tayo sa kanila, na-appreciate ko yun. Kaya nakakagulat at nakakadawa ng puso na itong ginagawa natin ay talaga nakakatulong para sa inyo. So yun mga ropa, puputulin ko na. See you next time, okay? Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.